yung kotse sa Tagaytay. Paano ka napunta ng Tagaytay? Di ba may seminar ako? Sinabi ko sa'yo. Wala kang sinabi sa akin. May cellphone ka, bakit hindi ka man lang tumawag? Lobat. Lobat yung cellphone ko. Muntik na tuloy akong mahuli sa appointment ko kaninang umaga kay Kelly Ortigas. Huwag mo sanang sirain ang pagtitiwala ko sa'yo, Gary. I'm sorry, I didn't mean to be late. And I thought I was late. Mukhang mas late pa yata yung mga kliyenteng i-meet natin. Anyway, what's our strategy, boss? There are no clients, Gary. Just you and me. Gusto lang kita kasing kausapin ng sarilinan. Hindi na kasi nangyayari yun ngayon eh. Mag-usap man tayo sa harapan ng mga kliyente o sa meeting. You've been avoiding speaking to me alone. Bakit hindi mo ako diretso yung Gina? I just want to hear it from you straight. Are you having an affair with my sister? Nung hindi ko pa nakikita si Kelly, nabalitaan ko lang na darating siya galing sa States. Akala ko siyang makakalabang ko sa aking trabaho. At nung pinakilala mo siya sa akin, nakita ko na marami siyang alam na bagay tungkol sa negosyo mo. Lalo na pagdating sa mga bagay na computer programs. Humanga ako sa kanya. Ilang beses ko siyang kinumbida hanggang sa nagkagusto ko sa kanya. Gina, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa'yo. Pero tapos na ang lahat sa atin. Gary? Isa lang ang masasabi ko. Hello? Sino to? Isang kaibigang nagmamalasakit. Alam mo ba kung nasa ang asawa mo? Nandun sa bahay ni Kelly. Hello? Hello? Kailangan niyo po ba ang serbisyo ko? Hindi baling magbayad ako ng doble. Ang kailangan ko ebidensya. Gusto kong litrato. Nagkakaintindihan ba tayo, Sargento? Opo, Mrs. Asuncion. Sa dinami-dami ba naman ho ng ganitong kasong hinawakan ko eh. Sisi ho to. Eh sino naman ho bang patitiktikan nyo? Eto, ang asawa ko. Hindi ko alam na member ka na pala ng health club na ito using my name. Yeah, I used your name. I didn't think you'd mind. Kayo na pala ni Gary. Well, of course, you know he's married.
And here's the juicy part. Ipinapasa ko na siya sa'yo.